Hindi raw yata totoo na everybody deserves a second chance. Si Romeo daw po kasi ito makakausap natin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi higit pa ang ginawa raw na panloloko sa kanya nitong si Maylene. Ngayon, isa pa sa mga ikinasasama at dagdag pa nga talaga sa ikinababad trip nitong si Romeo ay yung inilalapit pa raw ng misis niya ang mga anak nila mismo sa sariling kabit nito na siyang taong sumira ng pamilya nila. Ayan, naging kabit ba ito? O may relasyon pa rin sila? Ano nangyari? Bakit lapit pa rin ang lapit at parang malakas ang loob ni Mrs. kaya Romeo na gawin ang mga bagay na ito? O baka naman ay iba pa at merong mga dahilan na hindi pa natin alam. Kaya naman po mula sa Caloocan, kausapin na natin 30 years old. Itong si Romeo, paring Romeo, magandang tanghali sa'yo. Yes po, Kuya Poy. Romeo, una pa Ganda. lang nagpapasalamat na ako sa lakas ng loob na ibahagi sa amin itong hindi kagandahan na pangyayari sa buhay mag-asawa ninyo. Sandali, kayo ba ay kasal nitong si Maylene? Yes po, yes po. Oo, kasal pa kayo ha, may papel ito. 3 years na po. 3 years na. Oo, okay. Sige, ilan na ba ang mga anak ninyo, Romeo? Bali, 2 po, Kuya Poy. Okay. Sige. Isang 3 years old, tapos magtutu po yung isa. Magkasunod talaga yung mga bata. Kumusta ang sitwasyon sa bahay ninyo? Kayo ba ay magkasama pa rin itong si Maylene? Wala na po. Actually, nung nalaman ko po nung March, itong year lang na po ito, nalaman ko po yung ginawa niya. Lumayas na po ako doon sa bahay namin. Kasi hindi ko kaya yung sakit talaga. As in, parang Tapos naiwan yung mga bata doon. Naiwan yung mga anak ko. So Tapos, magkakasama yung mag-ina, wala ha? pang, wala pang, siguro, March, nalaman ko, lumayas akong March. Tapos, mga April, nakausap niya ako, nagmamakaawa siya sa akin na ayusin natin yung pamilya natin, ganyan. Siyempre, bilang tatay, yung iisipin mo talaga yung mga bata. Siyempre, ayaw mong lumaki yung mga bata na sira yung pamilya nila habang maaga pa, habang hindi pa nila masyadong naiintindihan yung sitwasyon. Inaisip ko, baka pwede pa nga. Kumbaga, sige, try natin ulit ayusin. At sinubukan Alam ko mo naman nga. babawi ka, parang gano'n. So, that time po, umuwi-uwi na ulit ako dun sa bahay. Umuwi-uwi na ako sa bahay namin. And then, siyempre, para makasama ko nga yung mga bata. Tapos, pagdating po ng May, noong April, nag-a-apply na pala siya ng trabaho. Mag-OFW siya. Okay. Sa isang bar, resto bar daw dun sa pwede po babanggitin ko sa bansa. Pwede naman. Marami naman mga resto bar. Oo. Yeah, sa Singapore po. Tapos, sabi, niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, aalis ka ako. Kala ko ba ayusin natin yung pamilya natin? Paano tayo magkakaayos o paano ka makakabawi kung aalis ka? Sabi niya, bilis lang to, 6 months lang to. Sabi ko, sige, iwan mo sa akin yung mga bata, akong mag-aalaga, akong babantay. Tapos, nangyari, before po na mga May 16, sinatid ko siya sa airport. Dami niyang pangako. Sabi niya, kahit i-surrender ko sa lahat ng social media ko, yung mga messenger ko, mga ganyan, para lang hindi para hindi ka mapraning. Kasi, take note po, galing na sa cheating issue nga yung buwan na yon bago siya umalis. Okay. Kumbaga,
Fresh binigyan na mo lang fresh siya pa ng eh. chance na to. Oo, Opo, fresh pa ano, Romeo, yung super fresh pangyayari. po. Oo. Pero ganito Kasi, meron lang akong tanong para meron lang rin kaming basihan. Ito ba ay nahuli mo siya, pinagdudahan o nakita mo talaga yung ah, panloloko sa'yo? ganito po. Nagsimula po kasi yan October 2024 Mm. last year. Okay? Sa isang lalaki pa lang po yun. Uy, isa pa lang. Ah, Okay. at ang masakit po kasi ka-business partner namin yun. Kakilala mo rin, nakakaharap mo. Yeah, opo. Mm. Kasi kasama nga namin sa business. Mm. Tapos, pagdating po ng January, yung isa pa rin kaibigan namin asawa. Tapos, ang pinakamasakit po kasi yung kaibigan ko na matagal ko ng kaibigan. Parang talagang kasangga ko. Kababata mo na, ganun. Hindi naman po ako babata. Oh. Basta matagal na rin po. Mga since 2016. Yan, Oo. magkaibigan na ako. Tinalo rin po, parang gano'n. Pangatlo na to? Pinatulong. Tama ba? Pang-apat na po itong sa Singapore. Pang-apat na yun. Mula nung Apo. October lang So, yung alam mo na nag-umpisa siya. Ako, hindi ko po nalaman yun yung October until mahuli ko na yung mga conversation kasi nga parang sinosurrender niya na sa akin lahat. So kahit ibigay niya kahit kunin ko yung phone niya, pag may mga nabasa ako ng mga past conversation niya dun sa business partner na, yun na, dun niya naamin yung lahat. Inaamin na. Oo. So, nalaman ko lang po lahat-lahat. Match na. Pero, Okay. sabi ko nga, sige, para sa mga bata, babaliwalain ko na lahat yun. Yung tatlong lalaki na nakaluguyo mo, parang ganon. Tapos, sabi ko, last chance mo na to. Ako, nangako siya na hindi na nga daw mauulit. Mabilis lang daw yun. Tapos, pag uwi niya, ayusin namin pamilya namin, magkakasama kami sa isang bahay. Ganyan. 6 months daw So, yung yun. kontrata? Apo. 6 May months. to November. Okay. Mm. Katatapos lang ng buwan ng November. Sabi mo, hinatid mo siya sa airport nung May. At yun po, medyo masakit lang kasi pag June pa lang po, isang buwan pa lang po, nag-aaway na kami. Medyo hindi na namin kinakaya yung sitwasyon ng LDR. Okay. Tapos, nagtataka na po ako, nakikipaghiwalay siya. Na parang, magjowa lang ba tayo? Parang, hiwalay na tayo, gano'n, dahil nag-aaway tayo, dahil inaaway kita. Sa pagkakaalam ko po, ang mag-asawa, lalo't kung LDR, di ba dapat nag-update po yan? Nag-update, dito na ako sa trabaho. Kaso, may mga times na talagang kahit day off niya, alam ko day off niya hindi siya ang dahilan niya lang sa akin, pagod, puyat, ganito. Kahit Basta komunikasyon, visual po dahil. kahit komunikasyon at kumustahin yung mga anak ninyo, hindi siya interesado, yung ba ang sinasabi mo? May may ganong tawag dito. May ganong sitwasyon na parang ba't hindi mo na kinakamusta yung mga anak mo? Ano na ba talaga nangyari diyan? So, yun na, nag-aaway kami, naaway ko siya. Until nakakahalata na ako na bakit ganun? Ba't parang nakikipag-iwalay siya na wala lang. Parang napakadali hiwalay lang. na tayo. Oo, hiwalay na tayo. Sige. Ano bang usapan natin bago ako umalis dito? Diba? Ayusin natin pamilya. So sabi ko, hindi ka na dito. Baka napapagod ka na dyan. Baka hindi mo na kinakaya lang yung stress din. Sabi ko, ako nang bahala sa pamilya natin. Hindi mo naman kasi, at the first place, hindi mo naman kailangan. Hindi naman kita pinayagan. Sabi mo lang, nakapirma ka na. Kaya wala na tayong magagawa. 6 months lang naman yun. So naniwala ako. Tapos, yun po. Tama ba, Romeo? May siya umalis at dahil, ano tawag mo rito? Hindi siya na-homesick, nami-miss mo siya. Medyo, syempre, iba ang tono kapag miss na miss mo ang asawa mo. 'Di ba? At may inaayos pa nga kayong problema. June ay nakikipaghiwalay na siya. Kasunod na buwan lang.
Oh, yun na agad yung Tapos, sagot niya sa mga tampo mo. apo. Hmm. Tapos, bandang July first week po, ano kasi yun eh, di ko rin alam paano nakaregister yung bago umali. Nakaregister pa yung sa phone namin, yung location. No. Yung location ng phone. So, Mm-mm. nagtataka na ako, yung lugar na parang staff house nila, yung lugar ng mga empleyado doon na parang pinag-i-stayan nila, Ah, hindi na doon. Hindi na doon siya natatrack. naiba na siya. Until pinahagingan ko, sabi ko, alam mo tong lugar na to? Binanggit ko sa kanya yung street, yung pangalan. Mm-mm. After nun, siguro naalata niya na ba't ako nagtanong na Tapos nakita ko, tinanggal niya na yung registration ng location din sa Oh, wala sa na locator. phone ko. Oo. So, hindi ko na siya natatrack. Pero na-screenshot ko po yung mga Okay. At anong So, nangyari nito? Oh, ano pa lang 'yan? June pa lang ng mga nangyayari 'yan, ano? Oh. So, nadagdagan po hinala ko. Nadagdagan yung hinala ko. Sobrang na-stress ako. Nagtatrabaho rin ako. Tapos, one time, break time ko sa trabaho, tumawag siya. Kasi, nagbe-beg ako sa kanya. Ano ba talaga nangyayari? Kausapin mo. Then sabihin niya sa akin, may boyfriend na daw siya doon. Sabi ko, ha? May boyfriend ka na? Porkit nakipaghiwalay ka? Papaalala ko lang, kasal tayo. Kasal tayo dito. Tapos, yung mga pangako natin, sabi mo, ganito, ganyan. Promise mo, ganito, ganyan. Until, yun. Sabi ko, patingin ako ng picture niyo, patingin ako kung totoo. Kasi hindi ako naniniwala kung hindi ko nakikita. Baka sinasabi mo lang yan. Parang gano'n. May part po na lumalabas talaga yung pagka-martyr ko kasi gusto ko talaga makita na kung totoo. May pinakita o wala? Wala po. Wala naman. Kasi sabi niya, gagamitin ko daw sa kanya. Natural. So, so, ang nangyari po, magbe-birthday siya ng last week ng July. Medyo naayos po kami. Kamusta, happy birthday, ganyan. Tapos, video call kami, papakita ko yung mga anak namin, ganyan. Tapos, may mga post siya, syempre, may mga post siya social media na, bakit ka ako iba yung damit niya? Iba yung damit niya. Tapos, pupunta siya ng Malaysia. Kasi parang, lang yun. Tawid lang po yun. Tapos, nung birthday niya, merong, yun nga yung happy birthday nasa wall, tapos nag-picture siya. May suot siyang coat na black. Sabi ko, ang laki naman ng coat na to. Wala naman akong pinadala sa kanyang coat or ano. Kasi, kumbaga, hindi raw ba niya binili? Bakit sobrang oversized? Yun pala, yun na yun. Yung coat na yun, sinusuot niya sa lalaki niya. Hindi. Sigurado kang hindi trench coat yan? Di ba medyo malaki yun, yung mga trench coat? Yung coat po na na suit. Ganun. Suit talaga. Tsaka hindi naman din ganun hindi naman malamig sa Singapore o sa Malaysia. Mainit lang din doon, magko-coat ka. Well, okay. Sige. Sabi mo nga, alam mo naman ang difference nung trench coat doon sa suit na pinahiram. Okay. Pero wala pa rin ako idea kung sino yung lalaki. Sige, wala pa rin. Talagang suspenseful itong kwento mo. Nasa July pa lang tayo. 'Di ba? Birth month niya. August na ba? Opo. Until yun, ginagamit ko na yung social media ko para makakuha ng mga ebidensya. Until yung katrabaho niya, yung dati niyang ka-roommate doon, is parang, kasi video kami ng mga anak ko. Sumasayaw lang naman po. Tapos may konting POV na basta something like that. Tapos, siguro na-konsensya siya, naawa siya kasi alam niya naman ginagawa asawa ko doon. Inamin niya na sa akin kung sino yung lalaki. Ayun. So, tapos, sino ang lalaki? Napag-alaman ko po kasi na sabi ko, ba't mo biglang inamin sa akin ito ngayon? Nung tinatanong ko kayo dyan,
walang gusto sumagot sa inyo. Kasi kinachat ko na yung mga kapwa Pinoy, yung mga manager nila doon na ibang dahil din. Kasi nga, ano na ako, sobrang esperado na ako, plan na ako na sino ba talaga, totoo ba talaga. Until yun, sinabi niya na yung ano. Tapos nakita ko yung coat. Yun yung suot niya. Oh. So sino to? Yan yung galing din dito sa Pilipinas na lalaki. Hindi po, manager niya. Manager niya. Yan. Ang karelasyon niya o nagpahiram lang ng coat? Yung karelasyon niya na nagpairam ng coat sa kanya. Sinuot niya yung coat. Pilipino rin ito? Hindi po, Indian. Oh, okay. India. Until, foreigner po. Oo. Until malaman ko, yung street pala na locate ko nun, dun yung bahay ng lalaki. So, ibig sabihin, mga June pa lang po, first week ng July, nagsasama na sila doon. Andun na. So totoo sinabi niya na may boyfriend na doon. Romeo, linawin ko lang, meron kang isang kakilalang Pinoy doon. Nakatrabaho niya. Hindi lang po. Na napaamin mo. Hindi naman po. Siya ang mismong nung siya nakita niya yung story ko sa social media, nakasama ko yung mga bata. Tapos, tumawag siya sa akin. Sinabi niya na kasi, yun nga, nai-stress na rin daw sila na hindi daw namin deserve. Or baka pag uwi daw ng asawa ko, baka balikan ko pa daw. Hindi ko naman daw alam kung anong ginagawa. Okay. Ano yun? Doon lang sila nagkakilala nung asawa mo? Siguro po. Hindi mo na rin alam ang totoo. Mahirap na malaman yung totoo kasi napakabilis lang ng mga pangyayari. No? May umalis dito para magtrabaho kuno. Totoo naman pala na may trabaho nga lang. June, sabi mo ay nag-iiba na siya ng ng location, ano? O ng dapat na quarters nila tinitigilan sa pagtatrabaho at kinonfirm niya na meron na nga siyang karelasyon agad-agad. So, ibig sabihin ngayon, parang hinila ka lang nitong si Maylene na bumalik para alagaan ang mga anak ninyo dahil hindi mo kakayaning tiisin ang mga bata? Opo, parang gano'n. Parang gano'n ang nangyari. Pero kasi po, yun kung tutuloy ko lang po yung kwento. Okay. Umuwi po siya dito ng September. Napaaga uwi Wala pang 6 na buwan Bakit po? Kasi ganito po yan. Parang nag-live siya dun sa isang platform sa social media. Tapos, kasama niya yung lalaki. Nandun siya sa bahay ng lalaki. Tapos, talagang literal na naglalandian pero hindi niya pinapakita yung lalaki. Okay. Tapos, pinabaliktad niya yung kwento na sinisiraan niya. So, ang nangyari, nag-live din ako. Tapos, parang na-trigger na ako na sabi mong ikaw niloko or pares tayo nagloko. Ito, nung sasabihin ko na yung mga ginawa niya nung October 2024 until February, March, yun na parang tawag na siya ng tawag sa akin habang nagla-live ako. Sabi niya, nagmamakaawa ko. Kung gusto mo, bukas na bukas uuwi na ako dyan. Ayusin natin pamilya natin. Yung parang na-trigger na kasi ako na sinaraan mo ako, binabaliktad mo. Okay. So, napigilan naman po ako. Ayan, para lang masundan ng mga nakikinig sa atin, Romeo, ang binanggit mo sa kanya, kung sisirain mo ko, kaya mo ginagawa yan dyan sa Indian National na karelasyon mo ngayon, sige, magandang mapag-usapan din natin yung mga kalokohang ginawa mo sa akin since last year. Kasama ang iba't ibang mga lalaki. At hindi na siya mapakalinong kasi mga nandito yon. Ano ba, may mga pamilya rin yung mga lalaking yun. Opo. Ayun. Yung isa, may asawa, may pamilya. Ayun, ibig sabihin nandito lang. Pwedeng pag-usapan natin to, kasiraan mo yan. Doon siya nataranta at nagsabi ng September uuwi. Umuwi naman ba? Agad-agad, itong si Maylene. Before po siya umuwi, binlock niya na ako lahat sa social media. Oo. Hindi ko alam pa. Baka ginawa niya yan para hindi ko malaman na uuwi na siya. Okay. Tapos, pero umuwi nga. At habang nasa trabaho po ako, that the time na pumunta siya dun sa barangay,
Mm. Tapos, nagdala ng mga pulis, kinuha yung mga anak ko doon Mhm. nang wala ako. Pero ang nandun lang kasi yung yaya namin yung nag-aalaga doon sa mga bata. Okay. Walang nagawa kasi wala ako doon. Mm. Ang nangyari, kinuha niya doon. Siyempre wala naman akong magagawa dahil under custody talaga ang mga bata ng nanay. Ng nanay, Okay, wala and pa since silang nandito 7 na siya, years old. Oh. Okay. oo. And since nandito na siya sa Pilipinas, Mm. talagang sa kanya yan. So, hinayaan ko na lang na kasi wala rin akong magagawa. Pag umalis ako at umuwi ako sa bahay, may yung trabaho ko, mako-compromise Oh. naman po. Di lalo akong Mm-mm. Yes. Romeo, saan ngayon yung mga bata? Kasama siya? Nandito sa Pilipinas? ganito po. Mm. Nung nakuha niya na yung mga bata, usap ulit kami. Nagkita kami, personal. Usap kami na ayos. Mm. Tapos sinabi niya paano kukunin yung mga gamit ng mga bata, paano kukunin yung mga gamit ko dun sa bahay na tinirhan niya. Sabi ko, sige, makukuha mo naman. Ito ganyan. So, nakuha na niya, Mhm. mga gamit. Oo. Tapos, nag-usap kami co-parenting. Sabi ko, sige, ganito. Basta huwag mo pagdadamot sa akin yung mga bata kasi nag-consult naman na ako sa mga attorney na Okay. hindi pwedeng ilayo sa yung mga bata o hindi pwedeng Mhm. ipahiram sa yung mga bata dahil kasal kayo. Mm. Hindi parang tawag dito. Oh. Basta whether she likes it or not. Kailangan mong ipakita at pumasok kayo sa isang agreement na kailangan may mga araw na makasama mo yung mga bata. Opo. Mm. Sinabi ko nga mag-ano na lang tayo, pumunta na lang tayo ng barangay, tapos doon tayo mag-agree. Sige. Parang Alam mo, sinasabi niya, gusto mo ba umabot pa tayo sa gano'n? Sabi, pwede naman pag-usapan na lang natin. So, verbal lang talaga ang agreement na. So wala pang black and white yung mga usapan ninyo. Wala. Romeo, sige, alam mo, merong isang marami tayong mga listeners at kunin nga natin ang isang punto de vista. Ayan, point of view ng isang babae. Kung sakasakaling ganito na nga ang inaasal ng isang ina, actually, wala namang problema sa kanyang pagiging ina, sa pagiging asawa na lamang. Okay, matanong natin, may caller tayo na si Hasmin ng Taguig. Hasmin, magandang tanghali sa'yo. Ay po, Kuya Boy. Naririnig mo? Anong nararamdaman mo doon sa asawa na ganun na ang pagturing dito sa kanyang mister? Nakikipagbalikan pero isang buwan pa lang iniwanan, siya na nga ang gumawa ng kalokohan, naghanap na ulit ng iba. Ano sa tingin mo to, Hasmin? Siguro po, bukod na po muna yung usapan nila sa relasyon po nila. Focus po na ko sa part ng mga anak. Parang kay kuta ko, do yourself and your kids a favor. Parang ilayo niyo na po yung anak po dun sa nanay nila kasi yung legality aside naman po is mas may karapatan ka knowing na yun po yung ginagawa ng asawa nyo or kung asawa nyo po ba na gano'n nagloloko iba't ibang lalaki. Po ba ako? Iba't ibang lalaki na yung or sa relasyon. Ayun, parang respect your family, respect yourself, and also respect your kids din po. And do them a favor. Ilayo nyo na po sila dun sa nanay. Ngayong bata pa po. Kasi kung ganun, sa ganong uri po sila ng parents lalaki is it can lead to much worse pa po. Okay, para naman sa kinabukasan din ng mga bata, baka maging normal lang sa kanila yung ganong actuations ng isang tao na magpalipat-lipat lang ng partner. Well, iyan kasi yung kwentong ibinahagi sa atin ni Romeo. 'Di ba? Okay, pero maraming salamat sa iyo, Hasmin, ha? Oo. Thank you. Oo, maraming salamat. Kasi yun naman Romeo, yun nga yung sabi ng isa nating caller, hangga't maaari kunin mo na para sa safety ng mga anak mo, no? Ayan, tsaka para yung tamang upbringing. Ayan, wala naman talaga mga perpektong mga magulang, pero sa mga nangyayari nga kasi hindi maganda na kung sakasakali,
Oo, at talagang totoo na itong merong mga facts, ano? Meron ka talagang mga pruweba, Romeo. Alam mo, ikaw pa yung ayaw mong paabutin sa legal separation ang inyong relasyon? Kasi it seems to me, personally, parang ayaw ka na talaga nitong babaeng ito. Kasi nga bago pa man niya na-meet itong Indian national na karelasyon niya ngayon na talagang iniharap sa iyo at sinabi na ito na ang ipapalit ko sa iniharap o sinabi na ipapalit ko na siya sa iyo. Meron na mga iba eh. Meron na mga iba. Ibig sabihin, pinamimigay na talaga yung sarili niya. Hindi mo ba naisip 'yon, Romeo? Ito ba yung babae na iingatan mo, poprotektahan mo, kung ang iniisip mo, yung mga anak mo, mas maganda siguro, Romeo, na i-establish mo yung mga pruweba na meron ka at pumunta nga kayo, sabi mo, kumakausap ka na ng mga lawyer, ano? May mga nakausap ka na para humingi ng advice. Okay. Ito pa nga po yung matinding nangyari this week lang po. Nung nag-usap po kami ng harap-harapan ng mga October. Nag-usap po kami ng personal ng October, opo. Di ba nga parang nag-agreement kami, verbal agreement. Sige na, ganito ganyan. Tanggap ko na, basta huwag mong pagkakait sa akin yung mga bata. Isa lang ang bilin ko ka. Wag mo ipapakita yung mga bata dyan sa kabila. Wag na wag mong isasama or what. Ang nangyari po last week, pumunta dito yung lalaki sa Pilipinas. Since kasama niyo yung mga anak niya doon sa Cavite, magkakasama po sila doon. Sorry, yung mga anak mo, isinama nila? Mga anak ko po. Lumakad sila? Opo, para silang one big happy family po. Samantalang ikaw, alam mo... Paano ko po nalaman? Kasi marami pong nagpo-post na po ako dun sa social media ko na ganito ganyan. Yung parang mga pahaging na. Ang dami pong nag-post na ako na Sir Romeo, nakita ko sila dito. Sila dito. Nakita ko sila dito. Kasama yung mga anak. Ibig sabihin, Romeo, yung pinuntahan nilang lugar, ano yun? Lugar ninyo na dating pinupuntahan as a family? O may mga relatives ka rin talaga doon? Hindi po. Kasi yun eh. Po kami. Kumbaga, sikat kami. May pangalan kami sa social media. Okay. Kaya yung mga tao, alam yung nangyayari sa akin. Totoo pala yung may lalaki. Si ganito. Okay. Ayan. So, kino-confirm lang nila sa akin lahat. Tapos, nagsisend ng video. Okay. Pero ito, Romeo, alam ko napakahabang mga kwentuhan pa ito. Alam ko napakarami pa na mga gusto mong ilabas dyan sa dibdib mo. Pero ikaw, kailan ba magiging sapat sa'yo yung sapat? Kailan mo ba masasabi sa sarili mo yung tama na? Well, nasabi ko naman na po sa sarili ko na tama na. Actually, wala na akong paalam. Simula nung nag-usap kami na ganito, co-parenting, tapos okay lang kung kayo pa, ganito, ganyan. Kung may karelasyon man ng iba, sinabi niya rin sa akin na kung may karelasyon na rin daw ako iba, okay lang. Wala na po ako din, okay na ako na sige, ganyan, ganito, ganyan. Pero yung pinangawa ko kasi din, kuya po, yung bilin ko sa kanya na wag kasama yung mga bata. Yan nga. Doon na ngayon ako hindi makamove on. Ngayon nga, Romeo, na hindi niya tinutupad yun at wala siyang pakialam. Hindi mo ba napapansin? Wala siyang pakialam kung ano ang mararamdaman mo. Basta gagawin ko kung ano yung gusto ko. Sasama ko doon sa gusto kong makasama. Napatunayan mo na yan at parang ginagamit niya na lang rin yung salita mo. Sige, sasabihin mo lang naman yan, wala ka rin namang gagawin. 'Di ba? Tutuloy ko lang to. Sabi mo, ayaw mong isama yung mga bata, kasama yung kabit ko, kasi technically kabit niya yun, ano? Dahil kasal pa rin kayo.
Puro salita ka lang naman eh. Oh, Mm. anong masasabi mo ron, Romeo? Para saan pa yung panghihingi mo sa kanya na yan ang usapan natin, yan yung verbal agreement natin, yan ang problema sa verbal agreement. Pwede mong i-honor yan, pero at any moment, pwede ring makaramdam ka rito ng disrespect. Kaya nga yung tinatanong ko sa'yo kanina, kailan mo ba masasabi na tama na ang pangloloko? Sabihin pa natin, pasensya na po sa term, ano, sa mga nakikinig sa atin, sa mga nanonood. Tama na ang panggagago mo sa akin. Kailan yun? Darating ba yun, Romeo? Darating naman po siguro kasi ngayon, focus lang muna ako sa sarili ko para pagdating ng time na sa akin may mga bata, mas mabibigyan ko sila ng maganda. Oo, kasi nandun na... Focus ko lang po talaga ngayon is mag-grind, mayad para sa sarili ko. Ayoko na po isipin kung ano yung mga ginawa niya sa akin. So, feeling ko, doon pa lang, parang tama na, ayoko na. Hindi mo na ako mauto. Okay. Oo. Pero, dito nga sa mga nangyayari, hindi ka na mauuto, hindi na bubuin yung dati nyong binubuo, pero alam mo yung level of disrespect bilang isang asawa. Darating pa ba talaga sa punto na magkasakitan kayo, bigla ka na lamang sumabog dyan, Romeo, sa galit at hindi mo na alam ang gagawin mo? Kung sakasakaling mabigyan na naman kayo ng pagkakataon na makapag-usap at meron na naman siyang ginawa na hindi maganda. Kaya nga ang sinasabi ko sa iyo kanina, isang payo, Romeo, total nga, meron ka ng mga nakakausap na may kinalaman sa batas natin, dito mo na i-request lahat ng mga gusto mo. Okay? Dito mo na i-request papaano ba natin maayos yung legal separation? Papunta na ba sa annulment itong kasong ito? Nandyan ba sa iyo lahat ang mga ebidensya? 'Di ba? Sabi mo nga may mga screenshot ka, pinakita mo ba 'yan sa lawyer na mapagkakatiwalaan mo at magaling, 'di ba? Para rin sa proteksyon ng mga anak ninyo. Para sa mas maayos na kinabukasan nila because you are creating sa ngayon, nakikita ko, you are entertaining yung toxic environment para diyan sa mga bata. Ang babata pa ng anak nyo, 3 years old, 2 years old, tama ba? Oo, at alam mo, ang sinasabi sa batas, 7 years old, hanggang 7 years old yung bata or until yung may age, na dapat nasa kustudiya ng nanay. Okay? Ayan, pero kapag nga merong mga ganitong mga sinasabi mo na gawain yung nanay, pwede mong i-contest ito. Okay lang ba sa'yo na nasa ganong klase ng magulang itong si babae? Itong mga bata? Hindi, 'Di ba? hindi nga po. Oo, Hindi yun talaga. yun eh. Yun yun. Magandang grounds yun para mahingi mo yung kustodiya. 'Di ba? Nangingibang bansa siya. Buti ko nangingibang bansa, okay lang. Nangingibang kandungan nga. Ilang buwan lang yung pagitan niyan. 'Di ba? Hindi pa nag-anniversary, pare. With all due respect, syempre asawa mo pa rin naman itong si Maylene, mula October last year, halos kaka-anniversary lang pero nakakaapat na siyang iba't ibang mga lalaki na sinamahan aside from you. Wala pa po isang taon. Wala. Nakaisang Kasi taon na. October pa lang. Oo, pero hindi. Nakaisang taon na. Di ba? October. December na ngayon, Opo. pare. Pero apat na magkakaibang lalaki yun. Kaibigan nyo pa, yung majority ron. Kakilala mo pa. 'Di ba? Grabing disrespect na rin 'yan. Kaya alam mo makakaapekto rin 'yan sa iyo one way or another, I mean to your mental health. Kung gusto mong maging mas maayos ang kinabukasan para sa mga anak ninyo, ang ayusin mo ay yung kung paano ka magiging maayos din na magulang para sa kanila. Alam mo ito yung kasabihan na matatanda, ang asawa napapalitan 'yan. Ngayon, kung totoo lahat ng mga binanggit mo sa amin, totohanin mo na ang asawa na papalitan pero hindi siya requirement. Pero ang pagiging magulang mo, hindi yan pwedeng mapalitan eh. Hindi porke nagpalit ka ng partner, dito na rin ako sa panibagong set of kids. No.
'Di ba? You are connected by blood doon sa mga bata. Yun na lamang ang mas pag-igihin mo ngayon. Ngayon, kung papaano ka magiging mas maayos at matatag na magulang, magdedepende yan sa desisyon mo ngayon sa kung papaano mo didesisyonan itong relasyon mo with Mylene. Hindi na siya healthy sa'yo, Romeo. Ha? Yung ganitong klase ng relasyon. Ha? Na paulit-ulit ka na niloloko, iiwan ka na talaga niyan. Kahit itali mo pa yan, magkakaroon ng jowa yan na iba. Di ba? Mm. Ganun yun. Hahanap, sorry pero masakit man tanggapin. Ito lang, isang katanungan. Bakit ka pumapayag na ganito? Romeo, dumaan ba kayo nitong si Mylene? Na ikaw naman ang nanloko sa kanya at ang lahat ng ito ay ganti kaya hindi mo rin siya maiwan-iwan. Never po ako nagloko sa kanya. Never. Never po ako. All the more Opo. reason for you na ayusin mo yung magiging buhay ng mga anak ninyo. Apo, para Yun sa yun. mga anak ko at nire-respeto ko po yung kasal namin. Talaga. Yes, oo. Pare, kung nire-respeto mo yung kasal mo, ang covenant, hindi lang yan basta agreement between two people. That's a covenant actually. Mas mataas yan sa isang agreement between you, your wife, and God. Okay? Yes po. Kaya ano't ano man ang mangyari dito, ayaw ka na niya, mapagdesisyonan mo na to legally, 'di ba? Legally ay maghiwalay na kayo, kakampi mo ang Panginoon dito. Dahil hindi naman din papayag ang kahit sino magulang, alam na nila siguro ang kwento mo, sinong kapatid na iniiput-iputan ka lang sa ulo nang makailang beses na. Sa loob lang ng 1 taon? 4 na beses na ginawa sa'yo, papalitan ka na talaga. 'Di ba? Hindi na para sa'yo. Hindi ko pa po alam lahat ng ginawa sa Singapore. Isang lalaki pa lang po. Gusto mo pa Pero, malaman lahat, pero inamin niyo na? Ayoko na. Siyempre, Oo. ayoko na. Sa ganito na lang, Romeo, protect yourself, protect your mental health, your spiritual being. Yun yung mas mahalaga para makapagdesisyon ka para sa mga anak ninyo. Okay? Para mas maging maigi kang magulang. Ha? Yes, po. Okay. Okay. Salamat po. Oo, Romeo, alam mo, ito na lang. Kasi ang talagang ang naging focus ng usapan natin ay yung mga hindi ninyo pagkakasundo nitong asawa mong si Mylene na nasa kandungan na nga ng iba ngayon at kumakawala na talaga sa'yo. Sa pagkakataong ito, gusto ko muna na humingi naman ng isang espesyal na mensahe mula sa isang anak sa kanyang mga minamahal na mga anak. Kaya Romeo, kung ang babata pa ng mga anak mo, pero kung sila nga ay makakausap mo ng mata sa mata, mayayakap mo, ano ang gusto mong sabihin dito sa mga bata? Go ahead, Romeo. Sa mga anak ko, alam niyo naman kung gaano ako kayo kamahal at niready ko naman talaga yung kayong dalawa, yung sarili ko. Pag dumating yung panahon na to, pag dumating yung pagsubok sa atin na magkakahiwalay tayo. Expect ko naman na magkakahiwalay talaga tayo, pero ina-expect ko rin na soonest, babalik kayo sa akin, magkakasama ulit tayong dalawa. Lagi ko sinasabi sa inyo to na mahal na mahal ko. At pag magkakasama na ulit tayo, ibibigay ko sa inyo yung pamilya at ang buhay na talagang masaya kahit wala yung nanay. Yun lang. At pare, Mahal ko kayo dalawa. ito na yung pinakahuling gusto ko na kausapin mo yung sarili mo. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo na parang dine-deny mo pa nitong mga nakaraang buwan na hindi mo pa matanggap. At sabi mo nga, ginagalang mo sana ang kasal mo dito kay Mylene. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo ngayon? Siguro, tama na.
mag-focus ka kung saan gaganda ulit ng buhay mo. Para pagdating ng panahon talaga na makakasama mo na yung mga bata, talagang totally magiging masaya kayo kasama siguro ng magiging bago mong mamahalin. Pero huwag ka lang magmadali. Basta idaan mo lahat sa proseso. Tiwala ka sa Panginoon. Alam ko, isang araw, makakabalik ka rin kung saan ka. Yun po. At sasang-ayunan ko yan. Amen to that. Romeo, maraming salamat. Daman-daman namin dito sa programa nating Heart to Heart at dito sa H2H Confessions. Ang bigat ng iyong dinadala ngayon, pero dama rin namin ang iyong kagustuhan na makaalpas na dyan sa iyong kinaroroonan na malalim-lalim na lubak sa buhay mag-asawa. Lagi po natin tatandaan sa mga kapatid natin na mula nung mga pagkabata na tayo ay tinuturuan pa lamang ng ating mga magulang kung ano ba ang pagmamahal, papaano ito ipinararamdam, papaano rin ba ipinapakita ang pagrespeto sa kapwa at ganun din sa ating mga sarili. Ito po dapat ang ating mga maging guidelines sa ating mga magiging desisyon sa buhay kung sakasakali at merong ibang tao na challenge o sumusubok sa kung ano nga ba ang klase o ano nga ba ang level ng self-respect o kaya naman pagrespeto kahit sa atin as partners, as individuals ng ibang tao, balikan natin. Meron tayong mga magulang na nagmamahal sa atin, meron tayong mga kapatid na rumerespeto sa atin, at kahit pa nga yung mga taong minahal natin, 'di ba? Ng tunay, sana, 'di ba, na inaasahan natin na mamahalin tayo ng pabalik kapag hindi na ito nanggagaling sa kanila. Hindi na natin nararamdaman yung pagmamahal, yung respeto. It's okay to say, tama na. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.